Ayotas, Edilberto Subia, Al Manchester Alyangan, Joselito Conchita, Luisa Ireno, Lucia Tito Perfecta, Pedro Pelimon, Enrica Maria Jose, and Yoncia, Apolinar Aliano, Carl Wayne Orellanida, Ilya Orellanida, Lorna O. Casano, Pelimona O. Mira, at si Susan Esta. Tayo po ngayon ay nasa ika-5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa huling hapunan, ipinapakita ni Jesus ang kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili at hinugasan ang mga paa ng mga apostol. Sa tapat na paglilingkod sa kapwa, may padarama ang pag-ibig ni Kristo. Mapagmahal na paglilingkod ang magiging katangian ng bawat alagad niya. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po nga natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo, our
Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagtalaga ang mga apostol na mga mamumuno sa mga bagong Kristiyanong pamayanan at hinikayat nila ang mga tumanggap kay Kristo na maging masigasig at matatag sa pananampalataya. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humingi sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y tinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula noon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapananampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa katapusan ng panahon, ang mga taong mananatiling tapat ay patatagin sa gitna ng mga pagsubok at mga paghihirap. Sila ang magiging bagong bayan ng Diyos na magdiningding sa kaligtan sa harap ng Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos,
at siya ang magiging Diyos nila, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon ay mahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Pag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Marahil nagtaka po kayo kung bakit tayo na konting late konti dahil sa napakahalaga na selebrasyon, dahil nakikisa po tayo sa ating inang simbahan sa Roma, na kung saan ngayong araw na ito ay simula sa Vitrine Ministry. Ibig sabihin, yung paglilingkod na official na paglilingkod na nagsimula bilang Santo Papa, si Pope Leo XIV. Kaya yung misa na yun ay parangal doon sa kanya, sa ating Panginoong Diyos, at ikisa po tayo sa buong simbahan. Okay lang po ba sa inyo? Hindi po masakit ang tuhod ninyo sa labas? Mga kapatid, paano po nakilala ng mga tao ang mga disipulo ni Kristo? Nakikilala ang mga disipulo ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na puno ng pagmamahal. At ito po yung ipinapakita sa atin ni Pope Leo, no? Na puno ng pagmamahal. Don't be afraid na lulapit sa simbahan. At dito mga kapatid, may 5 elemento, 4 na elemento na kung saan nakikilala po tayo bilang Katolikong Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, nakikilala po tayo sa pamamagitan ng pagpasa natin sa cross. No? Sa mga Hudyo, ang cross ay hindi nila tanggap yun. Dahil kriminal, rebelde lamang po ang magdadala po noon at ipako sa cross. Pero si Kristo, ipinakilala ang cross na kung saan ang lahat ng mga hirap, sakit, lahat ng iyon na dulot ng kasalanan, ang lahat ng uri ng kasalanan, inilagay, kinargan niya sa cross. Nandoon lahat sa cross, kinargan niya. Lahat ng mga hirap, sakit, dulot ng kasalanan na sa atin ay dinala niya. Nilinis niya tayo. Yun ang pagmakilala ni Kristo kung ano po yung cross sa buhay po natin. Kaya lahat ng mga hirap at sakit natin, yung mga tao na kung saan nabibigatan ka, na wala ka namang ibang ginagawa kundi kabutihan, yan po yung naging cross po natin. Lahat ng mga sakit na kung saan maganda ang idinudulot para sa atin dahil grasya po yon. Kung cross mo ang isang tao dahil nagkakasala siya, wala kang ginagawang pagkakamali, magpapasalamat ka dahil ikaw ay biniyayaan at sa likod noon mayroong grasya.
Huwag mong isipin na yung paghihirap mo ngayon habang ikay naglalakad dito sa mundong ibabaw ay wala lang kwenta na yun. No, hindi. Ipinakilala ni Kristo na may kaluwalhatian. Hindi dito ang buhay. Hindi dito humahantong ang ating buhay, kung hindi may buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sino po ba yung cross sa buhay po ninyo? No? Inyong itinatatwa, ikinakahiya, o tinatanggap? Si Kristo, tayo ang naging cross niya. Pero mahal niya tayo. Tinanggap niya tayo. No? At yan ang sinasabi niya, magmahalan kayo tulad ng aking pagmamahal sa inyo. 1. Makikilala tayo sa pamamagitan ng cross, sa pagpasal natin sa cross. Pangalawa mga kapatid, dasal. Bilang isang Katolikong Kristiyano, ang pagdarasal natin ay napaka-importante bilang isang Katoliko. Dahil itong dasal na ito ay hindi lamang po sa atin lamang, kung hindi dasal po sa pangkalahatan. Na kung saan ang simbahan dito sa lupa at ang simbahan sa langit, na kung saan kaisa sa atin. There is interconnection between us sa buhay at sa mga patay. Na kung saan tayo habang buhay, ipinagdasal natin sila. Sila naman nagdasal sa atin para maging maayos po ang ating paglalakbay. At ang tao na kung nagdarasal at dumudulog kay Kristo, maibibigay, makamtan niya lahat ang kanyang hinihingi. Bakit? Dahil ang pangalan ni Kristo is to save. And Christ is the grace. You are full of grace, sabi ni Santa Isabel kay Maria, na kung saan nasa sinapupunan si Kristo ni Maria. Kaya, kung dudulog po tayo in Jesus' name, sa ngalan ni Kristo, makakamtan po natin yon. Magtiwala po tayo dahil si Kristo nagtiwala sa Diyos Ama na makakaya niya ang ipinapagawa ng Ama. Sa ating mga pagsubok sa buhay, kung naniniwala ang talaga tayo ni Kristo at hindi po tayo magre-rebelde, makakamtan po natin yung hinihingi natin kahit masakit, ibibigay. Dahil may purpose ang Diyos na kung saan hindi man natin nakamtan yung may nais natin, pero may higit na ibibigay ang Diyos sa iyong hinihingi. At hintayin mo lang, magtiwala ka lang. Hindi natin maintindihan yon kasi sakit ang ating naramdaman. Pero kalaunan, makikita mo kung ikaw ay naliliwanagan, kung marunong kang tumanggap sa cross na ipinagdasal mo ang iyong paglalakbay at tinatanggap mo ang cross sa buhay mo. Pagdarasal. Pangatlo, ay ang banal na Eucharistia. This is the highest form of prayer, the summit of our faith. At doon po natin makikita na kung saan habang tayo naglalakbay, kasama natin ang Diyos. Dito natin makikilala ang ating sarili kung ano ang ugnayan natin kay Kristo. Hindi sinasabi ni Kristo na tanggapin ninyo ako. Simbolo itong tinapay, simbolo itong alak. Kung di ako ito. Nananahan si Kristo sa atin. Kung nananahan si Kristo sa atin, kung naniniwala ka, nakasama sa si Kristo, tinatanggap mo si Kristo, buong buo ang kanyang katawan at dugo mo. Anong ikinakatakot mo? Anong ikinalulungkot mo? Maganda ang buhay dahil ibinibigay sa atin ang magandang buhay. And sometimes all of the senses that we have, hindi natin nakikita yun dahil nabulag po tayo. Kung ano ang mayroong material na bagay na ibinibigay sa atin. Pero palalim ng palalim ang ating pananampalataya kapag ikaw ay may pagsubok at paghihirap sa buhay. Huwag po tayong matakot dahil kasama natin si Kristo. Pang-apat, pag-ibig. Ito yung sinasabi niya. Iniibig ko kayo, mag-ibigan po kayo. Ibinibigay niya lahat-lahat kung anong meron siya. Kayo po ba'y nag-ibigan? Mahal niyo po ba ang isa't isa? Iniibig niyo po ba ang inyong mahal sa buhay kahit kayo ay niloko? Umiibig pa rin po ba kayo kahit kayo'y nagtitiis at puno ng sakit? Sino dito ang umiibig na ganong klaseng pag-ibig? Pakitaas ang kamay. Yung niluloko ka na, pero umiibig ka pa rin. Alam mo namang niluloko ka eh. Ha? Alam mo namang niluloko ka, pero nasasaktan ka. Noong una, dati, sakit na sakit. Martir ka, pero nagmamahal ka pa rin. Hindi mo naintindihan. Kaya mainit ang ulo mo.
ayaw mong matanggap, pero nagpatuloy ka pa rin kahit magulo. Ngayon, martyr ka pa rin, masakit pa rin kasi niloloko ka. Pero umiibig ka pa rin, pero may pagbabago. Bakit? Naintindihan mo yung cross sa buhay mo. Naliwanagan ka dahil sa dasal mo. At pangatlo, wala ka ng takot at wala nang makakatalo sa'yo na kung saan kasama mo si Kristo. Ibig sabihin, maliwanag sa'yo kung ano yung buhay na tinatahak mo. Kaya mga kapatid, huwag ka po kayong matakot na magmahal. Nothing will lose from you kung kayo ay magmahal. Dahil si Kristo, buong buo niyang ibinigay ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao sa atin. Kahit na niloloko natin siya, mahal pa rin niya tayo. No? Hindi niya tinitingnan yung kasalanan. Tayo tumitingin sa kasalanan. Pero siya, hindi. Kaya, ito po yung konting panahon na lamang aakyat na siya. Yun yung sinasabi sa mga disipulo. Ang utos ko ay magmahalan kayo. And until now, sinasabi pa rin niya ito sa atin. Dahil tayong lahat, ay gusto niya na makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi pinag-usapan ang kasalanan ng mga disipulo, ng mga apostoles dito. He gives not second chance, but all the chances habang buhay po tayo. At that is the good news. Kahit gaano po tayo makakasalanan, kahit gaano po na tayo ay mahina, pero there is always a chance to go back. To go back. No? Kahit na malayo ka, mayroong chance pa rin na makabalik ka. At ito ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. Ay ang pag-ibig. Sino po ang umiibig dito araw-araw? Pakitaas ang kamay. Umiibig araw-araw. Huwag kayong mahiya. Umiibig araw-araw. Sige na, pakitaas ang kamay. Sabihin, i-claim ninyo in Jesus' name, I love every day. I love you, Lord, every day. Pakitaas ang kamay. O, sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Jesus. No matter what. Kahit mabigat ang naramdaman ko. Kahit masakit. Kahit niluloko ako. Patuloy akong magmamahal. Dahil minamahal mo ako. Palakpakan natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalaking Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibigin, nanakaw sa kinaroonan ng mga yumaw, nang may gatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasapatan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtiwala tayong lumapit sa ama nating Diyos at ilapag natin sa kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin nawa ang mga namumuno sa ating simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan nawa ng Diyos
Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng karahasan at digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hipuin nawa ng pag-ibig ni Jesus ang bawat magsingkasintahan, naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig, dinawa sila makasumpong sa kanilang buhay, asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyosa, mga binata't dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin nawa ng mahabaging Diyos ang mga kapatid nating yumao na umaasa at nananalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin at pinasasalamatan sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati mo yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-iibig, kaisa ni Leo, 14 na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Palalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang kalinisan esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ng lakas loob. Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang biging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Parish announcement. The Maria Rosa Mystica 1000 Hail Marys will be prayed on Friday, 23rd of May at 2:45 p.m. to 7:45 p.m. in the St. Padre Pio Hall. Since the month of May is dedicated to Mary, there will be a Grand Rosary on Wednesday, 28th of May. After the Mass, the Rosary will be recited in different languages. Though restoration work is still ongoing, the entrances and exits of the cathedral had now been opened. We kindly request all parishioners to enter and leave the church gently and not to rush. We are sorry for the inconvenience and thank you for your cooperation. Statues of Our Lady of Arabia are now on sale in the parish office for only 720 dinars. Only limited stocks is available. Maraming salamat po. Maraming salamat sa SOCO, technical team, editors and commentators, choir, Chief Pedro Calungsod Choir, service team, aserets, lay ministers, at kung sino po yung nais na pumasok sa mga binanggit ko na mga ministry na ito, especially sa lay ministers, ay tanggap po kayo. Lumapit lang po kayo sa akin, sa mga editors at commentators, choir. Kung gusto po ninyo maglingkod sa ating simbahan, kayo po ay lubos namin, masaya po kaming tatanggapin kayo. Huwag kayong matakot, no? Bigay niyo yung sarili sa paglilingkod dahil yun po ay expression ng pagmamahal sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, sa higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na bigay sa atin ng biyaya. Magsitayo po kayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, umayaw kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan nating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.